Magandang umaga mga bata! Sa ating mga tahanan, may mga ginagawa tayong paulit-ulit na nagpapakita ng pagmamahal at respeto. Ito ang tinatawag nating mga kaugalian at tradisyon. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung ano-ano ang mga ito at bakit sila mahalaga sa pamilya. Tingnan at ilarawan ang larawang nasa ibaba. Ano ang ginagawa ninyo sa bahay bago kumain? Paano kayo bumabati sa inyong mga magulang o lolo at lola tuwing umaga? Ano ang ginagawa ninyo kapag may kaarawan sa inyong pamilya? Ano ang pakiramdam ninyo kapag sama-sama ang pamilya? Bakit kaya mahalaga ang mga kaugalian sa tahanan? Nagmamano kay nanay at tatay bago pumasok sa paaralan. Nagsasabi ng salamat po kapag may natanggap na tulong. Nagsasama-sama sa hapagkainan tuwing hapunan. Sama-samang nagdarasal tuwing gabi. Ano ang kaugalian? Ito ay mga gawi o asal na palaging ginagawa sa tahanan, katulad na lang ng pagmamano sa matatanda, pagpapaalam bago umalis o pagsasabi ng po at opo. Ano ang tradisyon? Ito ang mga nakasanayang gawain na ipinapasa mula sa magulang hanggang sa anak, katulad ng pagsisimba tuwing linggo, pagsasalo-salo tuwing Pasko o Bagong Taon, o pagdiriwang ng kaarawan. Sama-samang pamilya. Tuwing linggo, maagang gumigising sina Liza at ang kanyang pamilya. Una nilang ginagawa ay ang pagmamano kay nanay at tatay. Pagkatapos, sama-sama silang nag-aalmusal. Bago umalis ng bahay, hindi nakakalimot si Liza na magpaalam ng magalang at gumamit ng po at opo. Kapag gabi naman, nagsasama-sama ang pamilya ni Liza upang magdasal. At tuwing Pasko, masayang-masaya sila dahil nagtitipon-tipon ang buong pamilya, kumakanta at nagsasalo-salo sa masarap na pagkain. Masaya si Liza dahil ang kanilang mga kaugalian at tradisyon ay nagpapakita ng pagmamahalan at pagkakaisa. Anong ginagawa ni Lisa sa kanyang mga magulang tuwing umaga? Ano ang sinasabi ni Liza kapag magalang siyang nagsasalita? Kailan nagtitipon-tipon ang pamilya upang magdiwang? Anong gawain nila tuwing gabi? Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang ipinahahayag at mali naman kung hindi. Ang pagmamano sa matatanda ay isang kaugalian. Ang tradisyon ay hindi na mahalaga sa pamilya. Ang sabay-sabay na pagkain ay nagpapakita ng pagkakaisa.
Ang pagsasabi ng po at opo ay halimbawa ng kaugalian. Ang pagdiriwang ng Pasko ay isang tradisyon. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang ginagawa bilang tanda ng respeto sa matatanda? Ano ang halimbawa ng tradisyon? Ano ang dapat gawin upang mapanatili ang kaugalian? Ano ang naidudulot ng sabay-sabay na pagkain ng pamilya? Alin sa mga ito ang kaugalian? Laging tandaan, ang mga kaugalian at tradisyon sa tahanan ay nagpapakita ng respeto, pagmamahalan at pagkakaisa ng pamilya. Dapat natin itong ipagpatuloy at ipagmalaki dahil ito ay mahalagang bahagi ng ating pamumuhay. Ikalawang araw. Mga bata, napansin ba ninyo na marami na tayong modernong gamit ngayon? Katulad ng cellphone, electric fan, washing machine, at refrigerator. Ngunit noong panahon ng ating mga lolo at lola, iba ang kanilang ginagamit. Mayroon silang palayok, plansya na deuling, lamparang de gas o perok-perok, at radyo. Ano-ano ang gamit ninyo sa bahay na madalas ninyong nakikita? Paano kaya nagsasaing o nagluluto ang ating mga lola noon na wala pang rice cooker? Ano kaya ang gamit ng plansyang deuling? Bakit kaya mahalaga na alamin natin ang mga lumang kagamitan? Mga lumang kagamitan sa ating tahanan. Palayok. Ito ang dating ginagamit sa pagluluto ng pagkain. Plansyang deuling. Dating ginagamit sa pamamalansya ng mga damit. Banga. Dating lalagyanan ng malinis na tubig. Kalang deuling. Dating ginagamit sa pagluluto. Baul, dating pinaglalagyan ng damit at mahalagang gamit. Kudkuran, ginagamit upang makuha ang laman ng niyog. Mga lumang kagamitan sa ating komunidad. Kalesa, dating gamit sa paglalakbay. Balon o poso, dating gamit pag-iigib ng tubig. Pang-araro, ginagamit upang bungkalin ang lupa. Sulat o liham, dating gamit sa pakikipag-usap. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang ipinahahayag at mali naman kung hindi. Noon ay palayok ang gamit sa pagluluto. Noon ay electric fan na ang gamit para sa hangin. Plansyang deuling ang gamit noon sa pamamalansya. Noon ay cellphone na ang gamit sa pakikipag-usap. Gasera ang gamit noon para sa ilaw. Gawin natin.
Isulat ang letra ng tamang sagot. Ano ang gamit noon sa pamamalansya? Ano ang gamit noon sa pag-igib ng tubig? Ano ang ginagamit noon para sumulat sa malayo? Ano ang sasakyan noon na hinihila ng kabayo? Ano ang gamit noon para magluto? Laging tandaan, ang mga lumang kagamitan sa tahanan at komunidad ay mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Kahit mayroon na tayong makabagong gamit ngayon, dapat pa rin nating pahalagahan at alalahanin ang mga lumang kagamitan dahil dito nagsimula ang ating pamumuhay. Ikatlong araw. Mga bata, alam nyo ba na bawat lugar ay may mga salita na natatangi at ginagamit lamang ng mga tao roon? Ito ang tinatawag nating salitang lokal. Ang salitang lokal ay mga salitang ginagamit sa isang bayan, probinsya o rehiyon na maaaring naiiba ang bigkas o kahulugan kumpara sa karaniwang Filipino. Nakapunta na ba kayo sa ibang probinsya o bayan? May narinig ba kayong mga salitang iba ang bigkas o kahulugan? Ano ang salitang lokal? Ito ay mga salitang ginagamit partikular na lugar. Maaaring naiiba sa karaniwang wikang Filipino. Basahin natin. Sa lumang bahay, tahimik at payapa, silya't lamesang kahoy na minana. Aparador at platera sa pader nakatayo, mga yaman ng panahon, mukha pa ring bago. Baul sa sulok, may lihim na taglay, tampipi ng alaala doon nakasalalay. Sa paminggalan, mga gamit ng nakaraan, sa kalan nag-iinit, uling ng kahapon lumalaban. Bentilador sumasayaw sa hangin ng tag-araw. Sa estante ang libro, kuwento ng lahi ko. Sa sahig na kahoy, mga yapak ng munting ngiti. Ano-anong mga salita sa tula ang hindi kayo pamilyar? Ano sa tingin ninyo ang ibig sabihin ng mga ito? Naririnig ninyo ba ang mga ito? Saan? Tomba-tomba. Ito ay isang silya. Aparador. Ito ay isang cabinet. Platera. Isang uri rin ng cabinet. Tampipi o isang pitaka. Kampit o kutsilyo. Ventilador o electric fan. Kamiseta, damit. Laging tandaan, ang salitang lokal ay mga salitang ginagamit lamang sa isang partikular na lugar o rehiyon. Bagamat iba-iba ang ating wika, lahat ay may layunin ang magkaunawaan. Mahalaga na igalang at pahalagahan natin ang iba't ibang salita sa ating bansa. Ikaapat na araw. Ano ang madalas ninyong kainin sa bahay? Paano kayo bumabati sa matatanda?
Paano ninyo ipinagdiriwang ang Pasko? Ang lahat ng inyong mga sagot ay bahagi ng ating kultura. Sa murang edad, mahalaga na maunawaan ninyo na ito ay bahagi ng kultura ng ating tahanan, paaralan at komunidad. Ano ang kultura? Ang kultura ay paraan ng pamumuhay ng mga tao. Ito ang mga paniniwala, kaugalian, wika, pagkain, pananamit, tradisyon at sining na namamana at natututuhan natin mula sa ating pamilya at komunidad. Kasama rito ang wika. Wikang ginagamit tulad ng Filipino, Ingles o lokal na dialekto. Pagkain. Mga pagkain katulad ng sinigang, adobo, puto at bibingka. Kaugalian. Pagmamano sa matatanda, paggamit ng po at opo. Tradisyon. Pagdiriwang ng Pasko, pista, kasal at bayanihan. Paniniwala, pananampalataya, pagrespeto sa pamahiin. Basahin natin ating kultura. Sa bawat awit, sa bawat sayaw, sa pista't handaan, saya'y sumisigaw. Wika at gawi, ating pamana, dapat mahalin, laging gunitain, sinta. Sa pagkain, damit at tradisyon, kultura'y yaman ng bawat nasyon. Pangalagaan, huwag kalimutan, kayamanan nating di matutumbasan. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng mga sitwasyon at mali kung hindi. Ang kultura ay tumutukoy lamang sa pagkain. Ang paggamit ng po at opo ay bahagi ng kultura ng mga Pilipino. Ang kultura ay hindi nakikita sa ating tradisyon. Ang bayanihan ay isang halimbawa ng kaugalian sa ating kultura. Ang kultura ay paraan ng pamumuhay ng mga tao. Gawin natin. Isulat ang letra ng tamang sagot. Alin ang halimbawa ng kultura? Ano ang tawag sa wika ng mga Pilipino? Alin ang hindi kabilang sa kultura? Ano ang tawag sa pagtutulungan ng magkakapit-bahay? Alin ang tradisyon tuwing Disyembre? Laging tandaan, ang kultura ay paraan ng pamumuhay ng mga tao. Ito ay nakikita sa ating wika, pagkain, pananamit, kaugalian, tradisyon at paniniwala. Mahalaga ang kultura dahil ito ang nagbibigay ng pagkakakilanlan sa atin bilang Pilipino. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang makabansa. Paalam!